Nagbabala ang toxic watchdog na ban toxics sa mga whitening cream na nabibili sa Shopee at Lazada dahil sa pagkakaroon ng mataas na mercury content na masama sa kalusugan ng publiko. Si Margaret Gonzalez sa report. Marami pa rin talagang humaling sa whitening products. Sa katunayan, hindi lang mga babae dahil pati mga kalalakihan, suki na rin ng mga produktong ito sa paniniwalang mas nakadaragdag o nakapagpapa-enhance ito ng kanilang appeal o dating bilang mga individual. At dahil nga mataas ang demand, ay heto't nagkalat ang iba't ibang whitening products na kanya-kanyang hikayat sa mga mamimili na sila ang bilhin. Bilang mga Pilipino, hindi tayo natural na mapuputi. Kaya naman ang whitening creams, bentang-benta sa mga parokyano. Pero ingat-ingat dahil hindi lahat ng nakikita nating produkto safe gamitin o ipahid sa balat. Patunay dyan ang babala ngayon ng toxic watchdog na ban toxics matapos ma-detect ang mataas na mercury content sa 7 klase ng whitening creams na available ngayon sa mga online shopping sites na Shopee at Lazada. Ayon sa grupo, 4 sa mga ito ang ipinagbawal na ng Food and Drug Administration o FDA pero nakakalusot pa rin at malayang na ibibenta sa merkado. Gamit ang Vantasy Series Handheld XRF Chemical Analyzer, natuklasan na ang mga cream sa pagpapaputi ng balat ay naglalaman ng mataas na mercury content na mula 115 hanggang 5,150 parts per million. Ang mga cream na ito ay naibibenta raw mula 80 pesos hanggang 264 pesos. Base sa fact sheet ng World Health Organization, ang mercury ay isa sa mga nangungunang kemikal na nagdudulot ng pangunahing problema sa kalusugan ng publiko. Maaari itong malason ang nervous, digestive at immune systems, pati na rin ang baga, bato, balat at mata. Ang exposure sa mercury ay posibleng magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng ina. Dismayado raw ang grupo kung bakit talamak pa rin ang mga pamaputi na may nakakalasong kemikal sa kabila ng regulasyon ng gobyerno. Nanawagan ito sa mga regulatory agencies gaya ng FDA at ang Department of Trade and Industry na imbestigahan at agad na magsagawa ng aksyon laban sa mga online shopping platforms na lumalabag sa umiiral ng mga regulasyon sa kalusugan at kaligtasan at mga maging ang batas ng e-commerce sa bansa. Samantala hanggang ngayon ay wala pang sagot ang FDA sa panawagan ng ban toxics. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.